Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayos ba? Ayan. Nandito ngayon na may isang reaction video si Rob Trip, VP Sara Duterte at Senadora Rapi Tulfo. Ayan ang unang nangunguna sa bilang ng presidential bets sa 2020 election na survey. Ito ay isang nangunguna si Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa listahan ng personalidad ng gustong iboto ng publiko bilang Pangulo ng 2028 election. Sino ba ang nabebet nyo sa dalawa? Batay sa resulta ng isang survey, ang isang politikang strategist naniniwala ang tatakbo bilang senador o kongresista na 2025, malapit na sa isang taon na to. Pangulo Rodrigo Duterte tatakbo ba o bilang senador? Panoorin po natin guys ang buong detalye. Top 2 sa pinakahuling Tangere Presidential Survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa 2028 sina Senator Rapi Tulfo at Vice President Sara Duterte kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 2,000 respondents mula November 20 hanggang 24, 2023. Batay sa survey, 32% Alright, sino ba nabebet nyo dyan? At matunog na matunog si Rapi Tulfo and Sara Duterte. Ayan ang unang tali kung sino, 31% at 32% nangunguna ang dalawa. Alright, panoorin po natin at mag-comment na lang kayo sa mga Pilipino nais maging Pangulo si Senator Tulfo. 31% naman ng mga kababayan, si VP Duterte ang kanilang unang presidential choice. Mataas ang rating ni VP Duterte sa mga taga Mindanao. Si Senator Tulfo naman, pinili ng mga nasa 18 to 35 at 51 years old above age group. Ayon sa survey, posibleng nakaapekto sa share ng potential voters ni VP Duterte ang kontrobersya sa confidential funds. Ngunit para sa political analyst na si Ronald Llamas, marami pang pwedeng mangyari bago ang 2028. Kung susuriin mo yung mga surveys, mahalaga siya bilang adjustments sa iyong strategy kung ikaw ay may balak tumakbo, especially sa 2028 na medyo malayo pa, almost 5 years pa, no? Medyo malayo pa 2028 pa Alright, si 2025 datakbo yata itong si Digong Duterte sa senador. Alright. Marami pang pwedeng mangyari. Samantala, ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, posibleng tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya ay isang party list representative. At sakaling matuloy ito, may chance rin itong mailuklok bilang House Speaker. Ngayon nagsabi, party list, ilagay natin dyan ang party list ni PRRD. Imagine mo yun hindi ka gagastos, makakakuha ka ng nationwide consistency probably near to his 2016 performance. Hindi Anong maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pa din 16 million na uboto mo sa party list. Hindi pa tapos na lang. Wala ko, 16 million madami. Kaya nga. Bigla ko lang paisip sa Senado. Sige, okay. Speaker, ng boto 16 million. Pwede. Oo, yun nga. Ang pera na i-distribute sa mga legislators, boto niyo ako. Kaya sabi ko, maganda yung strategy yun. Sa gitna naman ito ng issue ng ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng dating Pangulo. Gayon din ang tensyon sa pagitan ng Duterte camp at ni Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Tiquia, inaasahan na rin ang pagsulpot ng oposisyon ngayong 2024. Titingnan natin kung paano magde-develop yung salitang budol. So, lahat ng anti-budol sasama sa oposisyon. Ito ay lalo na't naghahanda na rin ang mga Alright, sino ba yung anti-budol? At ito ay subaybayan natin ngayong 2025 sa senador at sa 2020 ang presidential bets. Sino ba? At komento. babalak tumakbo sa 2025 midterm national and local elections. Rosa Licoz. Alright, ito napanood po natin ang survey ng Vice President Sara Duterte.
At si Rapi Tulfo, top choice bilang presidential bets. At sino ba napupusuan nyo? Si Rapi Tulfo ba? O si Vice President Sara Duterte? Alright. And maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Karob Trip. And see us again sa ating the next one. Thank you so much sa inyong lahat and peace out.